Welcome to my YouTube channel. This time, I would like to share with you the reason, yung katwiran ni Senador Robin Padilla, kung bakit ay ganon ang pagsuporta niya kay Pastor Quiboloy tungkol sa pagtanggi nitong attend sa hearing ng Senado. So dahil sa kaibigan niya ito at hindi niya makalimutan. So ang i-share ko sa inyo ay yun at ang tanong ko na ano sa tingin niyo, tama ba yung isang senador ay yung ginawa niya, tama ba yun na kaibigan mo ay kakampihan mo ito na baliwalain ang anumang kapangyarihan ng Senado, na kung sino man itong tao na merong na gustong pakinggan kung ano ba ang katwiran niya tungkol sa anumang kailangan niyang ipaliwanag, kung meron bang komisyon sa kanya, at kung ito'y pinaniwalaan naman bilang sa isang senador na head ng committee na yun na entitled para dyan, ay tinatawag ka. So, pakinggan natin kung ano sa tingin nyo. So, ito yung katwiran ni Senador Padilla, kung bakit kinampihan niya, or kaya di ba nakita naman natin sa previous mga natin na nung una sinishare ko din sa inyo kung ano yung bakit nag-upo siya na i-cite for contempt si Pastor Quiboloy. Tapos ngayon na nangailangan ng so pagkaganyan may membro ng committee na senador na kumontra doon sa kapasya ng chairperson, maghagilap ka ng majority doon sa 14 kayo, majority sa 14 ay 8. So sa bandang yun, nakakuha lang si Senador Padilla ng apat lang sila, no? Siya, si Senador Marcos, Senador Villar, and si Senador Go. Kasi si De La Rosa ay hindi member doon sa committee na yun, kaya hindi na, kasi kung kasali yun sigurado panlima, pero apat lang sila kasi nga sila yung member ng so dahil sa hindi siya nakakuha ng majority, so ni-request na lang nagsuggest naman to si Senador Robin Padilla na yun nga alinsunod din sa hukom ng Supreme Court na hindi ka basta-basta din na mag-cite kang contempt kung hindi mo naman. So tulad yan, ang doon kailangan gawan mo ng show cause order. So yun nga, nag-show cause order na. So kaya yun. Now, ang gusto ko i-share sa inyo yung pabalik-balik ako yung ang dahilan ni Senador Padilla kung bakit talagang kinakampihan niya si Pastor Quiboloy. Panoorin natin. Sabi ni Tatay Digong, ang kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Quiboloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan.
Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan! Dinig natin na ang sinabi ni Senador Robin Padilla, hindi daw pwedeng iwan ang kaibigan lan na yung taong nagsakripisyo sa bayan. Ang tanong, ano nga ba ang sinakripisyo ni Pastor Kibuloy? Okay, so sa mga akusasyon na may mga naghingi ng abuloy para sa simbahan niya, okay, pero nakita mo naman na may jet siya, may parang kingdom siya doon sa simbahan nila. At yun nga, yung may mga akusasyon ng so yun nga, yung may mga umakusak sa kanya na naging witness sa Senado sa pagdinig ni Senador Risa Hontiveros. At saka ano pa bang ibang meron ding sa TV na nilabas ni Attorney Clear na merong panayam ito si Pastor Kibuloy na dati meron siyang mga inakusahan siya ng land grabbing, or meron din land grabbing, iba pa yun, meron din siyang kinasuhan siya ng DENR tungkol sa pag-convert niya ng agricultural into that ginawa niyang sa simbahan. Tapos sabi niya na naabsuelto yun dahil nilakad ni former President Duterte. So, ano nga ba yung mga ano ba yung mga sakripisyo na sa bayan? Na tulad nan, agricultural land, kinonvert mo na maging, yun nga, simbahan mo. Pero, grabing laki ng area na yun, di ba? Kita mo naman natin sa TV kung gaano kalawak yan. So, may mga isyong ganong land grabbing. Na sabi din yan, nilalakad ni former President Pangulong Duterte at naabsuelto siya doon. So, dapat, ano nga ba to? So, marami tayong mga tanong na kung humarap sana siya sa pagdinig sa Senado ni Risa Hontiveros, lalabas yung mga tanong na yan at sana masagot niya, di ba? Kaso, hindi ayaw nga niyang humarap. So, kaya yan, lumala itong issue sa kanya. So, ito naman, issue nga sa kanya ay, yun nga, kinampihan ni Senador Padilla. So, sa akin lang, personal kong opinion, at sana dinig ko din sa ibang opinion ng mga nakasubaybay. Kung ikaw ay senador at hindi ka, bukod yung pagka-personal mong mga utang na loob mo sa tao, bilang personal mo yon. Pero bilang senador ka, para sa bayan ka, kasi binoto ka ng mga tao para matulungan mo yung tao. Your job as your duty, your responsibility as a senator, you are for the people and you are not to stand for your friend. Okay? So kung okay si Pastor Kibuloy, kayang-kaya niya yang ipaliwanag sa Senado. Kung ano ba inisip niya? So, anak siya ng Diyos, sikat siya at haharap lang siya sa Senado. Bilang citizen ng bansang ito, you are to respect the law. Okay, yun yung batas, binagbigyan natin ng you are not to compete with the law. Or meron ng mga meron ka ng mga lawyers na inatasan mong in lieu of you na ikaw sila muna, pero still sila ay hindi saging sapat, hindi nila nasagot yung mga tanong pa na siya lang makakasagot. Di ba dapat lang, kung wala naman nga siyang, sabi nga nila, kung wala nga naman yung itinatago, why should you avoid from attending? Alala ko nga dati, kahit si former President Cory Aquino, siya mismo pa ang nag-volunteer na haharap siya para sagutin, bigyan linaw yung mga tanong sa Senado. Kaya yun. So, yun lang naman.
why kailangan pang kampihan mo na wag paharapin? Kung wala naman, sa galing ba naman niya yan, hindi ba niya kayang ipaliwanag niya kung ano ba ang katotohanan, di ba? So, ang tanong ng iba tuloy, kung wala kang tinatago, ba't ayaw mong humarap? Di ba? So, yun lang naman. Maraming salamat.